yeah, paano maging effective drummer. So, sige, yung pag-uusapan natin, ano siya, 2 main points, pero yung points na yun, may mga sub-points siya na ano. Sige, una na tayo sa, yung 2 main points ay foundation and feeling the need. So, foundation meaning foundation. Yan. Feeling the need. Feeling the need. Ano yung kailangan? So, thank you sa naniwala sa akin na kumikita. Sige, uy. Hello, camera. Start tayo sa foundation. Etong foundation, merong tatlong gustong i-share sa inyo about foundation. First and foremost, ito yung pinakamahalaga for me. Heart and mind. Ayan, dyan tayo magsimula. Anong naiisip nyo pag sinabing heart and mind? Sige, anyone? Ha? Passion. Nice. Soul. Nice. Sige, anyone? Sino ba? Pag naisip nyo heart and mind, anong word or anong itsura sa inyo nung heart and mind na yun? Wow, ang ganda. Sige, dito sa heart and mind, gusto ko i-share sa inyo yung pinakamahalagang question pag sinasabing heart and mind. Yun ay why. Yung why, ito yung pinaka-important question talaga. Hindi ko alam kung paano ko siya pwedeng i-diin na sobrang halaga ng question na to. Na why are you doing what you're doing? Ano yung reason? Ano yung purpose? May nagsabi kanina, passion. Yung isa, soul. Pwedeng yung iba sa atin, pwedeng session. Ba't nyo gustong gawin itong drums? Pwedeng session, pwedeng church. Kasi walang drummer sa church namin eh. Talaga ako, vocalist ako, naging drummer lang ako, ganun. Or pwedeng, meron din sa inyo, gusto nyo maging artist someday na ito yung main instrument na ginagamit nyo. Pero, for me, yung why ko, and yun yung pinakamalaga, is gusto kong maging effective in what I do. That's why, yun yung tinugtog ko kanina, na hindi siya, merong balance of chops dun sa first song, pero dun sa second song, wala talaga. Kahit nga crush, di ako nag-crush eh. Kasi, yun yung gusto kong maging effective ako sa kung anong ibigay sa akin ng music. So, pwedeng dun kayo manggaling din, or pwedeng iba. Pwede rin sabihin natin, gusto nyo maging, session, ganun. So, iba din yun. Iba yung sasabihin nyo rin sa akin pag tinanong. Or pag tinanong kayo ano yung why nyo. Pero, I hope na ito yung panggalingan nating lahat when we do things sa pagda-drums. Actually, any naman eh. Kahit anong industry siguro. Kahit nursing, kahit meron kang masasabi, ba't mo ginagawa yung ginagawa mo. So, yun yung una at pinakamahalaga. Pangalawa, ito siguro yung minsan na-overlook ng mga tao. Ito ay community. So, pwede ba nating buksan yung ilaw saglit? Para lang yan, tignan niyo yung nasa paligid niyo. I hope na after nitong masterclass ay kahit pa paano makita niyo kung sino yung mga kasama niyo na gustong mag-grow, gustong mag-explore, or gustong matuto din. So, ito yung community na meron tayo ngayon. Pero, pwede rin tayo mag-build ng community na as in close talaga natin. And siguro, yung question ko naman dito sa community is, may nakakausap ka ba about your progress, ganyan. So, ako, honestly, ang nakakausap ko, and thankful ako na nandito sila. Una-una, yung kuya ko, nakakausap ko yan. Yeah, nakakausap ko siya. Actually, siya yung nagturo sa akin mag-drums nung maliit pa ako eh. So, pero hindi na siya tumutugtog ngayon. Yeah, pero yun, may nakakausap pa kayo. And andito rin yung dalawa sa mga best friend ko. Ayan, si Caleb tsaka si Jonas. Gusto ko tong, guys, sana maano nyo to. Hindi nyo siya makita as something lang na, cute, pero kailangan natin to. Kailangan natin ng community na kung saan tayo mag-grow. Pwede kang i-correct pag mali ka. Pwede kang i-encourage pag nadadown ka.
sana makahanap tayo ng sarili nating community sa kung nasan man tayo. Yan. And since ako personally, since I want to be effective, merong discipline yun. Whether, again, gagamitin ko sa ibang trabaho, lahat tayo may kanya-kanyang grind. So, anong work nyo? Or nag-work ba kayo or something? Anong work nyo? IT. Data analyst. Ano pa mga work ng mga tao dito? Drum tech. Hey, sir. Joke lang. So, iba estudyante, tama ba? Okay. So, actually, kahit being a student, di ba, may grind yun. Aral ka, basa ka, gano'n. So, ginagawa mo yun kasi meron kang goal. Again, babalik ako dito sa why. And ito yung pinakamahalaga. Since gusto natin maging effective, sabihin natin gusto natin lahat maging effective sa kung anong ginagawa natin. Merong discipline yun. Meron siyang kasamang grind. Hindi siya gusto maging effective pero di ka nagpa-practice. Paano yun? Paano ako maging effective? Even sa practice, di ka na naging effective. So, meron yun. And pangalawa, mahalaga tong heart and mind na foundation kasi binibuild natin yung playground natin. Gusto nyo man o hindi marinig yun, pero meron tayong binubuo dito sa ginagawa natin. And yun ay playground natin to be free. Mahalaga yung foundation kasi kung wala tayong foundation, hindi natin alam paano gagawin yung gusto natin gawin, di ba? So, yeah, having foundation gives you freedom. And the goal is to serve the music. The goal is to feel the need. Any questions so far? Wala naman. Baka nahihiya lang. May questions ba kayo about sa heart and mind? Wala, shy type sila guys. Shy type ba? Shy type. De, sige. Walang questions? Sure? Okay, sige. Move ako. Move on ako. Move on na kayo. Move on tayo. Next, sa foundation, una, heart and mind. Pangalawa, body. Ito na. Kung kanina pinag-usapan natin yung heart and mind, ngayon pag-uusapan natin ang katawan. Bakit part to ng foundation? Sino may idea kung bakit part ng foundation ng katawan? Anyone? Kasi meron tayong katawan. Sige. To part din ng foundation. Tayo as drummers, kailangan alam natin yung differences ng feel. Alam niyo feel, F-E-E-L. Alam niyo naman yung feel, di ba? So, merong dalawang types ng feel. Una, yung straight, yung and 4, and 1, and 2, and 3, and 4. At meron namang shuffle. Yung shuffle ay triplet feel. Ba natin lahat yon? Straight versus shuffle. So, sige, magpe-play ako. Sabihin nyo kung straight or shuffle. Game? Game. Ayaw nyo? O sige, wag na lang. Parang ayaw nyo eh. Game ba? Game? Game! Sige. Straight. Straight or shuffle? Straight. Ito. Shuffle. So, honestly, meron bang need ng help ma-identify kung straight siya or shuffle? Ikaw? So, sige, para sa'yo, ang straight ay subdivisions ng 4, 8, or 2. Gets ba? So, 1 and 2, and 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag shuffle, subdivision siya ng 3. So, 1, 2, 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, 1, and 2, ito yung straight, 3, and 4, shuffle, 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 4. Okay na, yeah? Gets ba? Gets naman. Okay, good.
Mahalaga yun kasi part to ng foundation. Again, yung foundation, ito yung foundation natin sa kung ano gagawin natin. Sige, next. Time. Familiar ba kayo sa internal clock? Familiar ba kayo sa internal clock? So, internal clock ay kahit walang click. Teka, papalabasin ko yung click. So, internal clock, kahit wala to, first, alam niyo naman yung click, di ba? Sorry, alam ba natin yung click? Click track, metronome, okay, good. So, ang internal clock, kahit wala to, kaya pa rin natin gawin yung groove na kailangan. So, kunwari, yung groove nito. Pag pinatay ko, meron pa rin. Ramdaman niyo pa rin yung 1, 2, 3, 4. Ramdam niyo naman, di ba? Unless di natin nararamdaman, medyo nakatakot yun. Sige, next. Ito, for me, sobrang crucial din ito. Dynamics. Alam niyo ba kung ano yung dynamics? Yung Dynamics. loudness and softness. Loudness and softness. Thank you. So, usually, dito naguguluhan yung mga tao kung paano nila gagawin yung, sabihin natin isang chop, or sabihin natin rudiment. Sige, for this, demonstration, gagawin ko ang paradiddle. Alam niyo ba yung paradiddle? Yeah. So, right, left, right, left, right, left, left. So, dynamics, unas, sige, accents. Ang accent, hindi siya, sorry, nag-ano na yung utak ko. Accent, mas malakas siya kaysa sa regular notes mo. So, kung ito yung regular mo, ang accent ay gets? Itong pala naman, ghost note. So, kung ito yung regular notes natin, ang ghost note ay so, ano bang difference ng accent at ghost note? Meron bang makasagot ng difference ng accent at ghost note? Sige, go. Ano yun? Malakas mahina. Malakas mahina. Basically yun. Pero dito nagkakatalo. Hindi ibig sabihin na may accent, hihinaan mo lahat. Hindi porket may accent, gagawin mong ghost note yung iba mong notes. Kaya di ba kanina nung ginawa kong ghost note, same pa rin eh. Dito pa rin siya. Yun yung ghost note. Ang accent, so kung pagsasamahan ko sila sa paradiddle, ito yung itsura niya. So narito yung regular notes natin. Yan. Ang accent, ghost note. Ghost note. Gets? Clear? Clear? Okay. Yeah. Okay, next. Form. Form in terms of sticks at paa. Kasi syempre ginagamit natin ang kamay natin at paa. So, alam naman natin paano maghawak ng stick. Or hindi rin tayo sure. Okay lang. Okay lang, hindi tayo sure. Sige. So, paano ba maghawak ng tama? Meron ba kayong... Sige. Sino bang... Sige, ako muna. So, ang tamang hawak ng stick, kuha kayong baril. Tapos, well, sa stick na to, Vic Firth, ang fulcrum niya, fulcrum kung saan pinaka nagbabounce ang isang stick. So, sige, yun muna tayo, fulcrum. Ang fulcrum kung saan siya pinaka nagbabounce. So, sa Vic Firth, nandito siya, around this area. So, ito yung itsura nun, pag hinawakan ko siya sa tamang, babounce siya. Pero pag hinawakan ko siya sa dulo, tignan yung difference. Patay agad. So, hindi naturally magbabounce yung sticks pag hinawakan. Though, minsan, ito yung nangyayari kasi, paano ba? Personally sa akin, minsan dito ako naghahawak.
Kasi gusto kong mas nare-reach yung mga bagay-bagay than here. And in a way, mas madaling tumugtog ng groove pag nandito sa dulo. Pero when you're practicing, as much as possible, dun sa full throat. Anyway, yeah, holding a stick, gawa ng baril, yung, sabihin natin yung taas na lang ng flag. Lagyan nyo siya dito sa unang linya, then hawakan nyo na siya dun. And then, eto, lahat ng to ay support lang. Hindi ito yung maghahawak ng stick. Ang maghahawak ng stick ay ito. So, yan. So, hindi siya ganun. Pero ganyan. So, ito yung tsura niya pag tama yung hawak mo. Meron ba top view? Yan. So, ito yung tsura niya. Pag ano. Hindi ganito. Again, hindi siya ganito. Yan. Itong tunog niya pag kinawaan ko siya ng iba. Sobrang una, mali sa kamay. In the long run, magkakaroon ng something. So, yeah, that's how you hold the stick. Ito naman, sa kick pedal, paano nga ba ang tamang, hindi pala kita, no? Sige, okay lang. Hindi kita. So, kung ito yung pedal, narito yung meter, nakaganyan. So, ang paa natin, that hindi siya, again, ito for ano lang to, yung purposes nito ay for us to ma-practice natin yung tamang pag-apak. So, ano tawag doon? Toes ba yun? Basta yung fingers ng ano, paa. Siya yung nakapatong sa plate ng ano, pedal. And then, yun yung gagamitin natin itong buo to para tapakan yung pedal. So, hindi siya, for this purpose lang, hindi muna siya ganun. Diba, ito kunwari ito yung dulo ng paa natin, hindi siya ganun. Kasi, pag tumagal, ganun. Pag tumagal, sasakit yung paa nyo. So, para ma-practice lang natin, again, fingers ng paa. Alright. Sige, next. Yeah, so ba't ko nga ba sinishare din tong foundation na to? Na paano maghawak ng stick, paano tumapak, paano ganito, paano yung dynamics, paano yung time. Kasi gusto natin magkaroon ng long-term mindset na hindi lang natin to ginagawa para sa sabihin natin, isang tugtog. Pero ginagawa natin, kung gusto natin to gawin ng tama, parang dito pa lang sa foundation, ayusin na natin. Para hindi tayo magkaroon ng, sabihin natin, okay lang kaya siya ito. Meron nung isang friend na hindi na siya nakakatugtog ng drums kasi ang bigat ng sticks na ginagamit niya. So eventually, buong ito niya hindi niya na magamit. So, yun din, yung tamang size ng sticks matters. So, kung para sa inyo magaan yun, that's good. Kung para sa inyo nag-work yung medyo mabigat, mga 5B, okay din yun. Yeah. So na tayo sa next part ng foundation. Body pa rin, pero tuturuan ko na kayo paano mag-chops. So, doon na-excite no? Ngayon ba hinihintay nyo? Sige. Nakakanood ba kayo ng mga mga linear pattern sa YouTube? Sino nakanood nun? Wala? Nakanood na kayo? Okay. Hindi lang. Sino yung mga napanood nyo? Sige, sigaw nyo lang. Kayo. Sino? Tony Taylor. Ha? Sino? Tony Royster. Tony Fowler. Tony Fowler? Mali. Okay. So, ako din, nanonood din ako ng mga linear patterns. Calvin Rogers. Pero gusto ko i-share itong realization na to sa inyo na okay yun, as in no hate sa mga, kasi ako rin naman, nag-aaral ako ng linear fields. Pero I hope hindi tayo ma-stuck dun sa pag-aral ng linear fields. Kasi that will limit you. Trust me. Nalilimit
malilimit kayo ng linear fills. So yung tuturo ko sa inyo ngayon ay paano gumawa ng linear fills. Okay ba yan? Okay. Ganto. Hindi, joke lang. So, ito din, part din to ng foundation. And ito rin yung gusto kong practicein nyo kung gusto nyo gumawa ng linear fields in the future or kahit mamaya after nito. So, meron akong exercises na pinapractice from time to time. Sige. 1, 1. Lahat yung numbers sa taas ay kamay. Okay? Clear? 1 and 1. So, yung 1 sa baba ay paa. Gets? So, ano nga bang itsura nun? So, ang 1, 1 ay ito. So, pag binilisan, and then, 2, 1. Dalawa sa kamay, isa sa paa. Next ay 3-1. Ano ibig sabihin ng 3-1? Tatlong kamay, isang paa. Sige. Tama. Tatlong kamay, isang paa. Ano yung tsura nun? Okay, clear? Next, 4-1. Apat sa kamay, isa sa paa. Tama ba? Okay. So, isipin nyo yung 1-1-2-1 na yan. Isipin nyo siya as Lego blocks. Okay? So, para gumawa ng linear fill, kailangan nyo yung Lego blocks na yun. So, pansinin nyo, ano ba example ng linear fill? Wala akong maisip. Sige, next muna. Next na exercise doon ay dalawa naman sa paa. 1, 2. Next ay 2-2. Itong 2-2, ito yung siguro kaya kong sabihin na go-to chop ko. Yan, ito yung tunog niya. Next ay 3-2. Uh, 4-2. Okay. So, hanggang dun muna tayo. So, isipin nyo siya as Lego blocks, diba? So, kaya din mahalaga to for me kasi actually, kahit sa Lego blocks pa lang na yun, ang dami nyo nang pwedeng magawa. Sabihin natin, yung tutu kanina. Yung tutu, tatry ko siya ikalat sa drums. Pero tignan nyo na kaya nyo nang mag-chop gamit ang tutu. Sige. Gets? Nakikita niyo na kung bakit mahalaga ang Lego blocks. May nagle-Lego ba dito? Dati. Dati. Nice. Or kung di nag-work yung Lego blocks, isipin niyo siya as condiments. De joke lang. Recipe. Tama ba? Ingredients. Yun. So makakabuo ka ng pagkain pag okay yung ingredients mo, di ba? So, ito pa yung maganda dun sa sinasabi ko kanina 2-1, 2-1 and all. Kasi, sabihin natin, sige, balik tayo sa 2-2. Pag dinisplace mo yung 2-2 na yun, pwede mo siyang ihalo dun sa original. So, yung original natin ay, kick, right, left. Tapos, iibahin ko siya sa kalagitnaan. Tignan niyo kung paano siya makakabuo ng linear fill or kung ano mang gusto niyo isipin about it.
natin nagawa with just one Lego block. Gets ba? So, ang homework ko sa inyo today ay practicein nyo yun sa slow pace. Sabihin natin, para hindi naman masyado mabagal, mga 70 BPM. So, practicein nyo yun lahat. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Balik na rin. 1, 1, 2, 1, 3, 1. Ano pa yun? Basta, yun. Try nyo siya practicein. And yung next level doon to build chops ay paghaluin nyo yung mga Lego blocks na yun. Nagigets nyo na ba yung kung paano siya nangyayari, kung paano mag-build ng chop. So, sabihin natin for this, 2-2 tsaka 2-1. 2-2 tsaka 1-2. Game? Sige. Wait lang, sorry. Yung yung sa 2-2 at 2-1 sa kamay at paa, ay sa kamay lang muna. Hindi siya necessary na isang kamay lang. Sabihin natin kung 2-2, hindi siya so, pwede rin, pero hindi ka bound doon. So, pwede mo siyang ibahin na pwedeng yung 2-2 mo magmukhang ganito. Tapos yung 1-2 mo, pwede siyang it's a chop already. Diba? So, try natin. 2-2 and 1-2. Hindi ako nagtuto dun sa dulo. Pero gets ba? Na yun yung ano niya. Siguro yung isipin nyo siya na for now, try nyo munang 2-2 sa isang bar and then 1-2 sa isang bar. So ano yung tsura nun? Ito. 3, 4, 1, 3, 4. So yun yung first part ng paggawa ng chop. Pangalawa, iiksian nyo ngayon. Ipasok nyo yung 2-2 at 1-2 sa isang bar. Tapos kung gusto nyo ng gumawa ng mas mahabang feel or mas mahabang chop, iiksian nyo ngayon yung pagitan nila. Kumbaga, nasa half bar na lang yung 2-2 at 2-1. Tig-isa. Nag-make sense ba? Clear naman so far. Okay, so, again, yung Pwede bang gawing 30-second note? 30-second note. Kasi diba 16 notes yan? 1, Oo. and 2. Sige. Sorry. Sige. So yung tunog niya pag 30-second notes. Okay na ba yun? So di ba parang with just okay na. 64? Masyado na mabilis yun. Hindi, ba't ko ba sinishare yun? And sana na-gets nyo yung point kung bakit yun yung tinuturo ko. Hindi ko kayo tinuturuan ng... Hindi ganun, kasi eventually lalabas siya pag na-gets na ng katawan. So, Staking pattern daw, staking pattern. sige, mamaya, tuturuan ko kayo. Pero sana nagigets nyo, no, na yun yung foundation. Hindi ka magsa-start sa something complicated. Ang complicated na hindi mo nagigets yung basic form niya. Gets ba? So, clear? Yes. Okay.